Fast break lang, daanan lang natin yung balita na yan. Bakit nga ba hindi atin si Sara sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan ko? Sa mga nagdaang presidente sa bansa natin, mga kapatid, marami talaga ang nangyayaring ganito. Kagaya na lang, nung tatay niya si dating Pangulong Duterte at yung ating vice presidente noon na si Attorney Leni Robredo, mga kababayan ko, hindi rin po umaten sa mga SONA ni Pangulong Duterte noon. Ngayon, mga kababayan ko, para tila hubay na ulit, mga kababayan. Kung noon ho, mga kapatid, ang kinakapi ho, ay yung mga kampo ho ni Leni Robredo. Ngayon ho, baliktad mga kababayan ko, ang vice-presidente ho natin ang nangakapi sa presidente. At eto pa, mga kababayan ko, ayaw ho ng ating vice-presidente na pakinggan ng programa ng Pangulong Marcos. Bakit nga ba? Matanong ko kayo. Kasi ho, mga kababayan ko, sa SONA ho ni Pangulong Bongbong Marcos, ilalatag niya ho doon yung mga accomplishment niya, mga kababayan ko. Yung mga accomplishment na talaga nga namang pinakikinabangan ng taong bayan. Yan. Ano nga ba yung mga accomplishment ni Pangulong Bongbong Marcos? Napakarami, mga kababayan ko. Ilalatag niya rin doon, mga kababayan, yung mga accomplishment na talagang nga naman na talagang working sa taong bayan. At ngayon, mga kapatid, syempre, ialitan yung vice-presidente at ang presidente, mga kababayan ko, dahil itong si Sara ay war freak sa ating presidente, na gusto nang kunin yung posisyon, syempre, hindi magpapatalo yun. Mga kababayan ko, hindi niya kayang pakinggan ang tagumpay ni Marcos. Yung lalo na pag pinindot, mga kababayan. Yung mga infra na yun, talatatapos yun. Yung mga binubutas ngayon at na malapit na matapos na subway, mga kababayan. Yung mga LRT na going to Cavite, mga kababayan. At yung rehabilitation na gagawin niyo sa EDSA. At napakarami pang proyekto, mga kababayan, na iniiwan ni Pangulong Bongbong Marcos kung sa kanyang pagbaba sa 2028. Mga kapatid, ang dami po. Ngayon man pa din, mga kababayan, ayaw pakinggan. Opo, ayaw na pakinggan yun, mga kapatid. Dahil isa po sa mga magiging maitatapik doon sa SONA, yung pagkakakulong po ng dating Pangulong. Mga kababayan, isa ho sa magiging topic ng pag-uusapan, yung kwento na kung paano pinakulong sa Pangulong Duterte. At hindi ho kayang pakinggan ng anak niya yun.